Okay, so this is special episode Friday 1942, 1943, and 1944. Kasi tatanungin natin, di ba? Mostly, tinatanong sa daily episode is Gracia, Power, at saka Freedom. Tanungin natin yung taro na ito, no? Kung kailan ba natin makakamit at paano ba natin makakamtan ang lahat-lahat ng ito. Di ba? Kasi may mga factors, at least sasabihin ng tarot card sa atin kung ano ba yung posibleng ma-encounter natin, di ba? Okay. So, special po tayo ngayon dahil yung taro natin is may kinang-kinang etchos. Oh, di ba? So, kukuha ako dito ng tatlong baraha. And then, i-check natin kung ano ba talaga yung kailangan. Di ba? Okay. Dito. Maraming salamat nga po pala doon sa mga nagsabi na napakaganda ng baraha ko. Collection ko po yan and I'm proud of it. So, first card, the Star. Second card, Nine of Swords. And the last card, oh my gosh, Four of Cups. Okay. Ang sinasabi dito, no, ng baraha is, kalimitan, yung nagiging dahilan, ang punot dulo is yung mga hopes and dreams natin sa buhay. Ito yung mga gusto nating makamit, gusto nating makuha, gusto natin kung kailan natin kayang abutin. Sa sobrang dami ng pinag-iisipan natin, pangarap natin, gusto natin, minsan nagkakaroon tayo ng depression, stressful na buhay, yung hindi tayo makakain, hindi tayo makatulog, at sa sobrang accommodate natin sa overthinking at hindi magandang desisyon at mga wrong choices sa buhay, nagkakaroon tayo ng regrets sa mga maling desisyon natin. So, bawat isa naman, may kanya-kanyang pangarap, no? Yung iba, hindi nila natutupad kasi hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. Yung iba naman dahil sa kahirapan. Yung iba naman dahil kapit sa patalim. Yung iba naman is sadyang tamad lang talaga sa buhay. Gumawa ng paraan para magkaroon sila ng masagana, no, na buhay. Dito, itong Nine of Swords kasi posible na andi dito sana yung swerte mo, no? Kung nagawa mo ang unang parte or unang chapter sa buhay mo, ito, sana magkakaroon ka na dito ng abundance. Sana. Pero, dahil sa mali ang desisyon mo, nagkaroon ka na maraming problema, nagkaroon ka ng suliranin sa buhay. Minsan kasi, yung pinagsisisihan natin dito is, nagpakasal tayo sa maling tao. Nagpakasal tayo sa tao na akala natin ay magbibigay sa atin ng magandang buhay, rerespetuhin, mamahalin tayo. Yun, ang dami nating pinapangarap. Kasi dito, kalimitan sa kabataan natin, nangangarap tayo na magkaroon tayo ng masayang pamilya, masagana, no? Kahit hindi man masyadong mayaman, pero may sapat na trabaho, makapag-aaral ang mga anak, ganito, ganyan. Pero yung iba hindi inaasahan, maagang nakabuntis, hanggang sa hindi kayanin yung pagbubuntis, away bate, hanggang sa maghiwalayan. At saka dito mo na-realize na sana, no, kung may babalik mo lang yung panahon, sana hindi ka muna nag-asawa ng maaga, sana hindi ka muna nagpakasal ng maaga, kasi pwede ka lang din naman pala makisama sa isang tao na mag-o-observe ka pa ng ugali niya, kasi darating ka sa punto na panghihinayangan mo din ang mga desisyon mo. Alam niyo, isa pang problema dito is, kapag ikaw ay tipo ng anak na matigas ang ulo, hindi ka nakikinig sa magulang mo, talagang mapupunta ka sa depresyon, mapupunta ka sa matinding problema, at
panghihinayangan at pagsisisihan mo ang mga bagay na hindi ka nakinig sa magulang mo. Dahil yung ending, kapag ikaw yung babae nabuntis ka at hiniwalayan ka ng asawa mo, hiniwalayan ka ng kalibin mo, boyfriend mo, karma mo kasi di ka nakinig sa magulang mo, di ba? Hindi ibig sabihin na pinagsabihan ka, pinagalitan ka is hindi ka mahal ng magulang mo. Yun ay paraan lang para ihiwalay ka sana nila sa kamalasan. Kasi may mga magulang na ayaw nilang maranasan mo ang naranasan nila. So kaya, di ba, kapag pinalaki ka ng isang single parent, lahat ng pwede niya ituro sa'yo, kailangan mong pag-aralan kasi nadaanan na niya yon. At hindi lahat ng single parent ay kayang itaguyod ang mga anak. Yung iba talaga, humantong sa pinakamababa na estado para lang maitaguyod ang anak. No? Sa mga anak, kung meron kayong mataas na pangarap sa buhay, dito, habang maaga pa, habang may pagkakataon pa, makinig kayo sa magulang ninyo. Mahalin ninyo at alagaan ang mga magulang ninyo. Kasi, mahirap na walang magulang na nagumagabay sa'yo. Lalo na kung ikaw ay may anak na. Diba? Hindi mo alam First time ka naging ina, first time ka naging ama. Kung wala kang magulang, walang magtuturo sa'yo kung ano ang dapat gawin. Maliban na lang doon sa mga magulang na nagbe-brainwash din ng mga anak nila. So, para maiwasan ang lahat-lahat, no, gawin mo na ang lahat sa buhay mo. Okay? Ito lang yun. Gawin mo lahat para wala kang pagsisisihan. Ganyan lang kasimple ang buhay. Okay? Sana makinig kayo at proceed tayo sa next episode natin.